Great thing about America is here, kings and dictators do not rule, the people do. Ipinaalala ni US President Joe Biden sa kanyang isinagawang Oval Address ng Estados Unidos sa isang republika at hindi dapat hayaang mapunta ang kapangyarihan sa monarkiya o mga diktador kundi sa taong bayan. Ginawa nito ang pahayag ilang araw matapos ihayag ang pagkansela sa kanyang re-election bid. Hindi man nabanggit ang pangalan sa kanyang talumpati, kapansin-pansin na isa sa tema ng kanyang mensahe sa mga botante sa November elections ay ang pagdepensa sa demokrasya at sa mga taong mayroong sariling ambisyon sa kapangyarihan. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. Ayon pa sa 80-year-old na presidente, kanyang nakita sa mga nakaraang linggo ang pangailangan ng mga bagong boss sa politika kung kaya't nagdesisyon itong i-endorso ang kanyang Vice President na si Kamala Harris upang mapagkaisa ang Democratic Party. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Bukod dito, inisa-isa rin ni Biden ang achievements ng kanyang administrasyon at mga pangakong naisakatuparan para sa mga mamamayan. Kabilang narito ang pagtatalaga na unang black woman sa US Supreme Court, diversification ng kanyang gabinete, pagpapababa ng presyo ng gamot para sa mga seniors, pagbaba na illegal border crossing at iba pa. Dagdag pa nito ipagpapatuloy niya sa nalalabing mga buwan ng kanyang panunungkulan ang pagbabantay sa demokrasya ng bansa at pagtiyak ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine, kabilang na ang pag-release ng hostages, gayon din ang patuloy na pagsisiguro ng katatagan ng alyansa ng US sa Europe at sa Asia Pacific. Kinilala rin ang dating Democratic nominee ang kahalili nitong nobinado ng kanyang partido na si Vice President Harris. Ayon sa kanya, isang capable leader ng bansa ay US Vice President. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Huling nakakita ang Estados Unidos na isang incumbent president na hindi nagpatuloy sa re-election bid noong 1968. Magtatapos naman ang termino ni President Biden sa January 2025. Samantala, ayon sa Harris campaign, magpapatuloy pa rin sa pangangampanya ang Pangulo upang siguruhin ang pagkapanalo ni Harris sa November elections. Klein Zinca, UTV News Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan.